Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, walang halong sarswela. At ngayon pag-usapan natin ang pinag-uusapan ng mga marites dyan, ang problemang legal na kinakaharap ni two-time Olympian Yumir Felix Marcial. Siguro naman alam niyo na ang balita, updated kayo pag ganitong klase ang mga balita. Nagsampa nga ng kasong concubinage si Princess Marcial kontra sa kanyang esposo na si Yumir Marcial. Pinag-uusapan ng kaso ito, mabigat ang mga alegasyon. Pero hindi natin pag-uusapan ang nilalaman ng kasong ito. Yan po'y para sa mga marites, para kina Ogie Diaz. Tayo being a sports analyst, pag-uusapan natin ang epekto ng problemang legal na ito ni Marcial sa kanyang professional boxing career. Iyon ang ating tutumbukin. From marites to the effects ng nasabing problema sa pro-boxing career ni Yumir Marcial. Iyan ang ating tutumbukin sa episode ngayon ng Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Pag-usapan po natin itong problemang legal na kinakaharap ni Yumir Marcial. Nagsampa nga po ng kasong concubinage ang kanyang may bahay na si Princess Marcial kontra sa boksingero. Mabigat ang alegasyon o may karelasyon si Marcial at ibinabahay pa. Ito po ay itinanggi na ni Yumir Marcial. So, bahala na ang korte magdetermine kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang sinungaling. Well, nakakalungkot nga lamang po ang nangyaring ito mga kaibigan, sapagkat ako, I remember, naging guest namin si Yumir Marcial doon sa DZMM, sa programa ni Senator Freddie Webb, Fast Break, if I'm not mistaken, hindi pa sila kilala noon, si Yumir Marcial, hindi pa siya celebrity noon. In fact, nagbabalak pa lamang siyang lumahok sa 2020 Olympics. And I remember the late Ed Picson telling me, pare, espesyal itong si Yumir Marcial. Pag-usapan nyo ang kanyang buhay. So, nakakatuwa, off camera, I remember seeing Yumir and Princess Marcial, napakalambing sa isa't isa. Hindi pa sila mag-asawa noon. And eventually, of course, alam natin na nangyari, nagkaroon ng bronze medal itong si Yumir Marcial. Sumikat ang pangalang Yumir Marcial, nagkaroon ng sandamukal na endorsements. And then, they tied the knot. Naging mag-asawa, and eventually, ito na nga, nagsampa ng kasong concubinage itong si Princess Marcial. So, nakakalungkot, parang iniisip mo, hindi lahat ng fairy tale stories may happy ending. Nakakalungkot. Pero sana ma-value ang sanctity ng marriage. Now, back to the real topic, yung epekto nito sa karir ni Yumir Marcial. Sa totoo lang, mga kaibigan, as an overview, ang kinakaharap na problema ni Yumir Marcial ay hindi bago. Napakaraming mga boksingero na hindi pa sikat pagkatapos naging world champion, nagkamal ng sandamukal ng salapi. They also face the same temptations na kinakaharap ni Yumir Marcial. Si Muhammad Ali, mga kaibigan, dating world heavyweight champion, siyam ang kanyang anak. Dalawa dito is out of wedlock. So, ibig sabihin, nagkaroon ng problemang infidelity itong si Muhammad Ali. Sabi ng kanyang ikatlong asawa, si Veronica Porsche, ang hirap daw talaga para kay Muhammad Ali kasi nga, pogi, sikat, mayaman. Ang sabi ni Veronica Porsche, women were throwing themselves at Muhammad Ali. Sabi ni Veronica Porsche, talaga naging magnet sa babae at temptasyon itong si Muhammad Ali. So nagkaroon siya ng dalawang anak out of wedlock. Pero alam ba ninyo, lahat ng naging asawa ni Muhammad Ali, siya'y pinatawad dahil na rin sa kanyang naging karamdaman. Si Mike Tyson, mga kaibigan, in 1988, sa isang live television interview, yung kanyang asawa noon na si Robin Gibbons, isang aktres, isinambulat sa buong mundo na si Mike Tyson is abusive, may mga violent mood swings pagdating sa mga babae. A year later, nag-divorce ang mag-asawa. And then in 1992, si Mike Tyson na-convict ng rape. Allegedly, well, not allegedly because he was convicted.
he was found guilty of raping a former beauty contestant. So nakita nyo yung mga temptation. In the case of Mike Tyson, it landed him in jail. Si Julio Cesar Chavez, kinikilalang the greatest Mexican champion of all time, also had to deal with marriage issues. In fact, tingin na marami, nasira ang marriage ni Julio Cesar Chavez matapos ma-involve siya in a high-profile romance with the actress Salma Hayek. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit na-strain o nasira ang relasyon ni Julio Cesar Chavez sa kanyang anak na si Julio Cesar Chavez Jr. Iyan po mga kaibigan, nakikita ninyo, no? Ibang klase talaga. Kasama ito sa teritoryo, sabi nga po natin, hindi ka kilala, naging world champion ka o sumikat ka, nagkaroon ng pangalan, ay sandamukal ang temptasyon. Iyan ang isa sa mga problemang kinakaharap ngayon ni Yumir Marshall. At ngayon, tingnan natin ang 3 epekto ng kasong legal ni Marshall sa kanyang pro-boxing career. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang 3 epekto ng problemang legal na kinakaharap ni Yumir Marshall sa kanyang professional boxing career. Sa pagtatapos ng 2024 Olympics, inaasahan ng marami na full blast na ang magiging pro career ni Yumir Marshall. Si Marshall, professional na since 2020, pero nakaka-5 laban pa lamang si Yumir sapagkat he was also busy preparing for the 2024 Olympics. So naging usad pagong ang kanyang pro career. Ngayong tapos na Olympics, dapat sana ay full throttle na o tuloy-tuloy na ang pro career ni Yumir Marshall. Remember, 29 years old na si Yumir Marshall. Napaka-late na ito para maging pro boxer. Kinakailangan na niyang maghabol. Pero ito ang problema mga kaibigan, hindi magiging madali kay Marshall na mag-schedule ng laban sapagkat kapag ang kaso ay umakyat sa korte, magkakaroon ng hearing yan. Diringgin ng korte yan. May mga specific dates. So, hindi pwedeng basta mag-schedule ng laban si Marshall. Kailangan i-consider niya ang magiging schedule ng korte. Another thing, mga kaibigan, si Marshall, malaking boksingero. Middleweight yan, 160. Pwede pang pumalo sa super middleweight ang kanyang timbang, 168. Malaking tao si Marshall. Wala siyang makakalaban dito ng mga boksingero na singlaki niya. So karamihan ng kanyang mga laban talaga mangyayari abroad. Nandun ang malalaking super middleweight at middleweight boxer. So kinakailangan ni Yumir Marshall na humingi ng permiso sa korte bago siya mag-impake para lumaban abroad. So maraming distraction, sabi nga po natin, itong magiging pag-schedule ng laban ni Yumir Marshall. Now, pangalawang epekto, very obvious. Ang mental at physical preparation ni Yumir Marshall ay maapektuhan dahil na rin sa kasong kanyang kinakaharap. Ang kasong kinakaharap ni Yumir Marshall, mga kaibigan, hindi po ito jaywalking o utang na hindi nabayaran. Simpleng kaso lang yan, madali lang yan. Ang kasong kinakaharap ni Marshall is personal. It involves yung kanyang relasyon sa kanyang asawa. It involves yung kanyang kasal, yung kanyang marriage dito kay Princess. Yung mga alingas-ngas na lalabas dito sa kasong ito, kahit papaano, apektado si Yumir Marshall. Hindi po ito regular o ordinary case na parang jaywalking lang. This is personal. This case hits home, ika nga. So, whether you like it or not, magkakaroon ng epekto yan sa kanyang mental at physical preparation. Nagte-training ka, may aktual na labang ka, iniisip mo yung mga aligasyon sa iyo sa kasong iyong kinakaharap. Mabigat po yan. Now, ang pangatlong epekto, very obvious, mga kaibigan, maaaring tamaan yung marketability ni Yumir Marshall, mga kaibigan. Siyempre, itong kasong ito, magkakaroon ng gag order ito Most likely sasabihin ng korte, bawal magsalita ang dalawang kampo. Pero alam niyo naman, yung topic na ito ay gustong-gustong pag-usapan ng mga marites. In fact, before sinampay yung kaso, naglabas na ng blow-by-blow account si Princess Marshall sa kanyang social media account at ito'y umikot na sa internet, sa social media, pinag-uusapan na. So, maaaring ika nga, itong kasong ito, it may put Marshall in a negative light. At syempre, kapag lumabas yung mga maaaring hindi magandang
balita tungkol sa kanya, as far as the case is concerned, magkakaroon ng epekto ito sa kanyang marketability. May mga endorsement deals si Yumir Marshall sa malalaking produkto, maaaring maapektuhan ito kapag ay pinag-usapan sa social media at syempre kapag siya ang ay pinag-usapan at hindi maganda ang topic tungkol sa kanya. So, iyon ang mga magiging epekto nito. Tatamaan siya sa kanyang wallet. Magkakaroon ng financial effect kay Yumir Marshall. Yan po ang tatlong epekto na nakikita natin tungkol dito sa kasong kinakaharap ni Yumir Marshall. So, mabigat po ito, mga kaibigan, mabigat na unos ang pinagdaraanan ni Yumir Marshall at maging ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa na si Princess Marshall. Let's save a prayer for this lovely couple. We do not know how things will turn out, but let's just hope for the best, sabi nga po natin. At yan po ang buod ng ating programa for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Like I said, you are free to follow other vloggers if you do not agree with the opinion of yours truly. It's a free country. Napakarami pong mga vloggers dyan sa boxing. Ako pa nga nagsasuggest sa inyo, do follow them. Kung saan tugma ang inyong panlasa, doon po kayo pumunta. Because we do not monetize. Ako lang po ang channel na hindi nagsasabi na mag-subscribe kayo. You are free to choose all other YouTube channels. Maraming salamat po. This episode was a special request mula sa inyo mga gilo kong fellow boxing fans. So, ginawan po natin ang paraan. I did promise, if we get to reach 100,000 subscribers, we'll try to make these episodes a regular thing. Pipilitin po natin sa abot ng ating makakaya. So, until then, mga kaibigan, ako po si Atty. Ed Tolentino. Muling nagpapaalala, makinig kayo, walang personalan, buntalan lang.